Ilabas ang magnanakaw na yan. Huwag ninyong hayaang madungisan pa ng babaeng ito ang opisina ko. Ang boses ni Ricardo ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng malawak na silid. Nakatayo si Teresita sa gitna ng marangyang carpet. Ang kaniyang mga kamay na babad sa amoy ng Clorox at sabon ay nanginginig ng hindi mapigilan. Wala siyang mailabas na salita. Ang hiya ay parang tuyong tinik na nakabara sa kanyang lalamunan, nanunuyot at masakit. Sa paligid niya, ang bango ng mamahaling pabango at kape ay tila nanunuya sa kanyang amoy pawis na uniforme. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, ang dilim ng gabi sa Makati ay saksi sa kaniyang huling barya. Ramdam ni Lita ang hapdi ng kaniyang sikmura, isang malalim na hungkag na tila kinakain ng kaniyang sariling laman. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang usok ng mainit na lugaw mula sa munting kariton ang tanging nagbigay sa kanya ng pag-asa. Iyon ang premyo niya sa 12 oras na paglilinis ng mga banyo at paglalampaso ng sahig. Ngunit nang makita niya ang isang matandang babae na nakasandig sa malamig na pader, nanginginig, at tila hininga na lamang ang nagpapanatili sa buhay, ang gutom ni Lita ay biglang naglaho. Inabot niya ang mainit na mangkok sa matanda. Ang init ng plastik na lalagyan ay dumaloy sa kaniyang palad. Isang panandali ang ginhawa bago niya tuluyang bitawan ang kaisa-isang pag-asa para sa hapunan. Kain po kayo, Nay. I'm okay. Mas kailangan ninyo ito kaysa sa akin. Bulong niya noon habang pinagmamasdan ng matanda na humigop ng sabaw na puno ng pagmamahal. Ngunit ang umagang ito ay hindi pagmamahal ang isinalubong sa kanya. Ang halaga ng kanyang sakripisyo ay tinumbasan ng isang malupit na paratang. Stop acting innocent, Lita. You were the last person in my office last night. At ngayong umaga, missing ang 50,000 pesos sa drawer ko. Ikaw lang ang may access dito. Galit na hinarap siya ni Ricardo. Ang mukha nito ay namumula sa mapagkunwaring poot. Sir, please listen to me. I'm just a cleaner. Wala akong kinuha. I was just doing my job. Pakiusap ni Lita. Ang kanyang Taglish ay gumaralgal sa takot. Your job is to clean, not to steal. My God, ang mga mahihirap talaga. Bigyan mo ng konting chance, magnanakaw agad. Guards, kaladkarin nyo na yan palabas. Sa bawat hakbang ng mga gwardya patungo sa kanya, naramdaman ni Lita ang bigat ng kawalang katarungan. Ang kaniyang dangal ay parang basong kristal na bumasag sa matitigas na tile ng opisina. Ang lamig ng bakal ng posas ay gumapang sa kanyang balat. Mas matindi pa sa lamig ng ulan kagabi. Ang kaniyang paningin ay lumabo dahil sa luhang ayaw niyang ipakita sa harap ng mga pang-aping lalaki. Ngunit ang pintuan ng opisina ay biglang bumukas ng malakas. Isang figura ang pumasok na nagpatahimik sa lahat. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Ricardo. Napatigil ang lahat nang makita ang isang matandang babae na balot ng sutla at nagniningning na mga alahas. Ngunit para kay Lita, hindi ang ginto ang kaniyang nakita. Ang nakita niya ay ang mga matang kaniyang pinakain sa gitna ng dilim. Ang matandang pulubi na kaniyang kinaawaan ay nakatayo ngayon ng may awtoridad na hindi matatawaran. Madam Remedios, why are you here so early? We're just handling a small security issue. Itong basurang ito nagnanakaw. Wika ni Ricardo, ang boses nito ay biglang naging matamis na parang pulot. Puno ng pagkukunwari. Hindi lumingon si Doña Remedios kay Ricardo. Ang kanyang tingin ay diretso kay Lita. Nilapitan niya ang nangangatog na babae. Ang kanyang kamay, na kagabi ay marumi at nanginginig, ay humawak ngayon sa magaspang na balat ni Lita. Isang haplos na puno ng kahulugan. Is this how you treat the woman who gave her only meal to a stranger in the rain, Ricardo? Ang boses ng matanda ay mahina. Ngunit bawat salita ay parang kulog na yumanig sa buong gusali. Napako si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan
ay unti-unting naging maputla gaya ng papel. Ang bango ng kanyang kasinungalingan ay nagsimulang mangamoy na parang nabubulok na basura sa harap ng katotohanan. Tumingin si Lita sa mga mata ni Doña Remedios. Doon, sa gitna ng kanyang matinding hiya at pagkadurog, nakita niya ang isang liwanag na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula ng isang madugong labanan sa pagitan ng kaniyang katotohanan at ng kanilang kapangyarihan. Ang silid na yon ay naging parang isang kabaong na ginto. Nagniningning sa karangyaan, ngunit puno ng hininga ng kamatayan. Ang amoy ng lavender at mamahaling katad mula sa sapatos ni Doña Remedios ay humahalo sa malansang amoy ng pawis ni Ricardo. Sa bawat segundong lumilipas, ang katahimikan ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Teresita. Ang kanyang mga daliri na puno ng mga sugat mula sa matatapang na kemikal ng panlinis ay pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang maruming apron. "Madam, let me explain." Ang panginginig ng boses ni Ricardo ay tila isang pusang pilit na nagmamakaawa sa harap ng isang leon. "I am just being professional. Ang daming nawawalang gamit lately at itong si Lita lang ang laging naiiwan dito late at night. Even if she gave you food, it doesn't mean she's incapable of stealing. Let's be real, madam. Extreme poverty drives people to do desperate things." Tumingin si Ricardo kay Lita. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason at panunuri. "Kaysa magpasalamat ka na hindi kita ipapakulong, umalis ka na lang. Consider this a mercy. You are fired, Lita. Effective immediately. At huwag ka nang aasang makakakuha ka pa ng back pay o kahit anong clearance." Ang bawat salita ni Ricardo ay parang mga pako na ibinabaon sa krus ng pagkatao ni Lita. Ang hiya ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Mas mainit pa sa kuryenteng dumadaloy sa mga kable ng gusaling iyon. Tumingin si Lita kay Doña Remedios, naghahanap ng kahit munting anino ng pagtatanggol. Ngunit ang matanda ay nanatiling tila isang estatwang gawa sa marmol. Walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila binabasa ang bawat hibla ng kaluluwa ni Lita bago ito tuluyang itapon sa kawalan. "May sasabihin ka ba, Teresita?" Ang malamig na boses ni Doña Remedios ay bumasag sa kanyang huling pag-asa. Huminga ng malalim si Lita. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis. Tila isang ibong pilit na kumakawala sa hawlan ng kanyang dibdib. "Wala na po, madam. Kung ang katapatan ko po ay wala pa sa halaga ng isang barya sa paningin ninyo, wala na po akong kailangang ipaliwanag. I can lose my job, but I will never let you take my dignity." Mabilis na tinalikuran ni Lita ang silid. Ang tunog ng kanyang mga kupas na tsinelas sa makinis na sahig ay tila isang malungkot na ritmo ng pagkatalo. Sa labas ng opisina, ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan ay parang mga patalim na tumatarak sa kanyang likuran. Ang bulungan nila ay tila mga bubuyog na nagdadala ng balitang siya ay isang magnanakaw. Sa kanyang paglalakad, pauwi sa masikip at mabahong eskinita ng Tondo, ang init ng araw ay tila nakikiramay sa kanyang nag-aapoy na damdamin. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila bitbit niya ang buong mundo sa kaniyang balikat. Nang makarating siya sa kaniyang munting barong-barong, ang amoy ng sunog na kanin at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. "Ate, bakit ang aga mo yata?" Ang masayang boses ni Jude ay tila isang malamig na tubig sa kaniyang nagbabagang kalooban. Ngunit bago pa makasagot si Lita, napansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa siwang ng kanilang pintuang gawa sa tagpi-tagping yero. Walang pangalan ang nagpadala. Sa loob nito ay may isang pirasong papel na may mga titik na tila ginupit mula sa dyaryo. "Manahimik ka kung ayaw mong matulad ang kapatid mo sa basurang itinatapon sa estero. Isang salita mo pa tungkol sa nangyari sa opisina, sisiguraduhin naming hindi na siya makakapasok sa eskwela."
Kailanman. Nabitawan ni Lita ang papel. Ang kaniyang mga kamay, na sanay sa hirap at pagod, ay nanginginig sa takot na hindi niya kailanman naramdaman. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga butas ng kanilang bubong ay tila naging mga anino ng panganib. Ang kaniyang katahimikan ay hindi na lamang dahil sa hiya, kundi dahil sa isang banta na kayang ubusin ang kaisa-isang kayamanan na natitira sa kanya, ang buhay ng kaniyang kapatid. Hinarap ni Lita si Jude, pinahid ang kaniyang mga luha, gamit ang likod ng kaniyang palad na amoy, sabon at pangalis ng mantsa. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting tila isang sugat na pilit na pinagtatakpan. Wala ito, Jude. Napagod lang si ate. Magluto na tayo, ha? Ngunit sa kanyang kalooban, ang apoy ng galit ay nagsimulang maglaro. Isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa gitna ng kaniyang pagkadurog. Hindi siya mananatiling biktima sa mundong ang katarungan ay para lamang sa mga may ginto. Sa loob ng malawak na mansyon ng mga Alcaraz, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Graciela. Ang bawat sulok ng kaniyang silid ay nagniningning sa kinang ng mga gintong palamuti at mga mamahaling kurtinang gawa sa sutla. Ngunit para sa kaniya, ang bawat dingding ay tila rehas na gawa sa malamig na kristal. Ang amoy ng mga sariwang rosas na galing pa sa ibang bansa ay hindi sapat upang itago ang mapanglaw na hangin na bumabalot sa kanyang pagkatao. "Grace, baby, why are you still staring at the window? Come here, look at this design for our engagement party. It's perfect, right?" Ang boses ni Ricardo ay puno ng tamis, ngunit para kay Grace, ito ay tila isang malapot na pulot na nakadidiri sa pandinig. Lumingon si Grace, ang kaniyang mga mata ay walang buhay na tila isang manikang porselana. "Ricardo, don't you think it's too much? We just got engaged last week. Can we just slow down? Pakiramdam ko, hindi na ako makahinga sa lahat ng mga plano ninyo ni Mommy." Lumapit si Ricardo. Ang kanyang kamay ay humawak sa balikat ni Grace nang may higpit na tila isang pag-aari. "You don't have to worry about anything, Grace. Just look pretty and smile. I'm doing all of this for your future, for our union. Ang Alcaraz at Villa Flor, imagine how powerful we will be. Just trust me, okay?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Grace. Ang kaniyang puso ay sumisigaw ng kalayaan, ngunit ang kaniyang dila ay tila nakagapos ng utang na loob at takot. Sa kabilang dako, malayo sa marangyang mansyon, ang init ng singaw mula sa mga plansa at ang amoy ng matapang na sabon ang bumubuo sa mundo ni Teresita. Sa tulong ng isang hindi kilalang tao na nag-iwan ng rekomendasyon, nakakuha si Lita ng trabaho sa Lux Cleaners, isang tanyag na shop na naglalaban ng mga kasuotan ng mga pinakamayayaman sa bansa. Ang kaniyang mga kamay na dati ay naglalampaso ng sahig, ngayon ay maingat na humahawak sa mga tela na ang halaga ay katumbas na ng kaniyang sahod sa loob ng isang taon. Ang kaniyang likod ay kumikirot sa bawat yuko, ngunit ang bawat patak ng pawis ay tinatanggap niya ng may dangal. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay tila nagnininga sa labas ng shop, dumating ang isang tumpok ng mga damit mula sa mga Alcaraz. Ang bango ng pamilyar na pabango ay agad na nanunuot sa kanyang ilong, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mapait na alaala ng araw na siya ay pinaratangan. Kinuha ni Lita ang isang mahaba at kulay asul na bestida na gawa sa mamahaling chiffon. Ito ay pagmamay-ari ni Grace. Habang sinusuri niya ang bawat tahi nito para sa anumang dumi, ang kaniyang mga daliri ay napatigil sa may laylayan ng damit. Naramdaman niya ang isang kakaibang gasgas, isang punit na hindi gawa sa pagkakabit sa kung saan. Ang tela ay tila nahiwa ng isang matalas na bagay, at sa gilid nito ay may bakas ng itim na grasa, isang uri ng dumi na hindi mo makikita sa loob ng isang mansyon, kundi sa ilalim ng isang makina o sasakyan.
Bakit may grasa rito? This is an evening dress. Bulong ni Lita sa kanyang sarili. Ang kanyang noo ay nagsalubong sa kalituhan. Habang kanyang pinagmamasdan ang mantsa, ang kanyang isipan ay tila bumalik sa mga sandaling nakikita niya si Ricardo na palaging bumubulong sa driver ni Grace sa madidilim na sulok ng parking lot ng kumpanya. Ang kanyang kutob ay nagsimulang kumibot, isang babala na nagmumula sa kanyang matalas na intuisyon. Biglang bumukas ang pinto ng shop at pumasok ang isang lalaking nakauniforme ng driver. Ang kaniyang mga mata ay balisa at tila may hinahanap. Yung dress ni Miss Grace nasaan na? I need to take it back now. May emergency. Lalong naramdaman ni Lita ang panganib. Ang kaniyang mga kamay ay humigpit sa tela ng asul na bestida. Ang mantsa ng grasang yon ay hindi lamang basta dumi. Ito ay tila isang piraso ng isang madilim na puzzle na unti-unti niyang nabubuo. Wait, hindi pa ito tapos. I still need to treat the stain, wika ni Lita. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Ang singaw mula sa naglalakihang plansa sa loob ng Lux Cleaners ay tila mga multo ng kahapon na pilit na sumasakal kay Terilita. Ang amoy ng mainit na asuge at matapang na kemikal ay humahalo sa malapot na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Sa bawat pagpindot niya ng plansa sa mga mamahaling tela, tila nararamdaman niya ang bigat ng mundo na nakadagan sa kaniyang balikat. Ang bawat hibla ng asul na bestida ni Grace ay tila humihingi ng tulong. Ang mantsa ng itim na grasa ay isang piping saksi sa isang madilim na balak. Lita, bakit ang tagal mo dyan? Give me the dress now. I told you, nagmamadali ako. Ang boses ng driver ay puno ng pagkairita. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Tila may kinatatakutan. Bago pa makasagot si Lita, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng shop. Ang tunog ng pagsara ng pinto nito ay sapat na upang magpatahimik sa buong paligid. Pumasok si Ricardo. Ang kaniyang presensya ay tila isang lason na agad na kumalat sa hangin. Nilulunod ang bango ng mga bagong labang damit. Ang kaniyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa semento. Bawat hakbang ay tila isang banta. Go wait in the car, utos ni Ricardo sa driver nang hindi man lang ito tinitingnan. Lumingon siya kay Lita. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. You look exhausted, Lita. Bagay na bagay sa iyo ang amoy ng sabon at pagod. It suits your social standing. What do you want, Ricardo? Matigas na tanong ni Lita. Pilit na itinatago ang panginginig ng kaniyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Tapos na tayo sa opisina. Wala na akong kinalaman sa inyo. Lumapit si Ricardo. Ang kaniyang muka ay ilang pulgada na lamang. Ang layo sa mukha ni Lita. Ang amoy ng kanyang alak at tabako ay nanuot sa ilong ng babae. You have everything to do with us. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa pamilya Alcaraz. Ilang taon ka naming pinakain, binihisan sa pamamagitan ng trabahong ibinigay namin sa'yo. At ngayon, nagmamarunong ka? You're trying to act like a hero for Grace? Hinawakan ni Ricardo ang asul na bestida. Ang kaniyang mga daliri ay dumaan sa mantsa ng grasa. Don't be a fool, Lita. Ang isang basurang katulad mo ay madaling itapon sa estero. My influence can crush you and that little student brother of yours in a heartbeat. Manahimik ka, labhan mo ang mga dumi namin, at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng payapa. Hindi kumibo si Lita. Ramdam niya ang lamig na gumagapang mula sa kaniyang mga talampakan, paakyat sa kaniyang gulugod. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang cellphone. Ang pulang ilaw ng voice recorder ay tahimik na kumukurap. Ninanakaw ang bawat salita ng pagbabanta mula sa bibig ng kailanman ay hindi naging tao. I know what you did to this dress, Ricardo. Bulong ni Lita. Ang kanyang boses ay tila isang talim
Napilit na pinuputol ang kaniyang sariling takot. Ang grasa sa ilalim ng sasakyan ay hindi basta-basta mapupunta sa bestida ng isang donya. Ano ang ginawa mo sa preno ni Grace? Tumawa si Ricardo, isang tawang tila tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng paa. You have a vivid imagination. Keep it that way. Pero tandaan mo, Lita, ang katotohanan ay para lang sa mga taong kayang bayaran ito. And you have nothing. Pagtalikod ni Ricardo, ang hanging naiwan niya ay tila naging yelo sa paligid ni Lita. Mabilis na kinuha ni Lita ang kaniyang bag, ang kaniyang puso ay tila sasabog sa kaba para kay Jude. Ngunit bago pa siya makalabas ng shop, ang kaniyang cellphone ay tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Isang litrato ni Jude, nakatali ang mga kamay at nakapiring ang mga mata sa loob ng isang madilim na bodega. Walang caption, walang banta. Ngunit ang bawat pixel ng larawang yon ay sumisigaw ng katapusan. Ang asul na bestida ay nahulog mula sa kamay ni Lita. Dahan-dahang nalubog sa maruming tubig sa sahig, tila isang bangkay na wala ng pag-asang muling mabuhay. Ang ulan sa gabing ito ay hindi lamang basta tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Terilita. Ang amoy ng basang semento at usok ng mga sasakyan sa terminal ng bus ay humahalo sa pait ng kanyang sariling laway. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang liwanag ng screen ay tila isang nanunuya na sulo sa gitna ng kadiliman. Ang larawan ni Jude na nakagapos ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang paningin. Bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihirap. Sa isang sulok ng madilim na terminal, napansin ni Lita ang isang anino na tila ligaw. Isang babaeng balot ng isang mamahaling trench coat, ngunit ang kanyang mga paa ay nakayapak at dugo-dugo sa gasgas. Si Grace. Ang kaniyang buhok na dati ay maayos na nakastyle ay basang-basa na ngayon, nakadikit sa kanyang maputlang mukha na tila mga daliri ng kamatayan. Ang bango ng kanyang floral perfume ay unti-unti nang nilalamon ng amoy ng putik at kalawang. Grace, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Lita ay halos pabulong, natatakpan ng ingay ng malakas na buhos ng ulan sa bubungang yero. Lumingon si Grace, ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot at kawalan ng pag-asa. Lita, I can't go back. I heard them. Ricardo? He was talking to someone on the phone. Sabi niya, it's better if I'm gone para wala nang hadlang sa merger. I ran away, Lita. Akala ko, if I reach the station, I can go to our province, but I have no money, no phone. He took everything. Naramdaman ni Lita ang isang matinding hapdi sa kaniyang dibdib, isang awa na humahalo sa kaniyang sariling takot. Narito ang dalawang babae. Ang isa ay busabos ng kahirapan, ang isa ay bilanggo ng kayamanan, ngunit kapwa sila nakagapos sa tadhana na isinulat ng isang demonyo. Grace, you need to hide. Ricardo is dangerous. Hawak niya si Jude. He kidnapped my brother because of what I know. Ang pag-amin ni Lita ay tila isang pagsusuka ng lahat ng pait na kaniyang kinikimkim. What? Oh my God, Lita, I'm so sorry. It's all my fault. Umiyak si Grace. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Humawak siya sa magaspang na kamay ni Lita. Ang init ng balat ni Lita ay tila ang tanging katotohanan sa mundong puno ng kasinungalingan. Kailangan nating humingi ng tulong. We have to tell Mommy. No, Grace, we don't know who to trust anymore. Doña Remedios, she just watched when I was being humiliated. Matigas na sagot ni Lita. Ngunit sa kanyang kalooban, ang hiya ay muling bumangon. Ang kahihiyan na hindi niya maprotektahan ang kaisa-isang pamilya na mayroon siya. Biglang isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang itim na SUV ang tumama sa kanila. Ang pag-ugong ng makina ay tila isang nagngangalit na hayop
na handang sumakmal. Hindi na kailangang magsalita. Alam ni Lita ang amoy ng panganib na yon. Ang amoy ng katad at bagong sasakyan na palaging dala ni Ricardo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. 3 lalaking nakauniporme ng itim ang bumaba. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa basang kalsada ay tila bawat tibok ng kaba ni Lita. Hindi sila gumawa ng kahit anong ingay. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at walang kibo. "Miss Grace, let's go home. Sir Ricardo is worried." Ang boses ng isa sa mga lalaki ay walang emosyon, tila isang makina. "No, stay away from me." Sigaw ni Grace, pilit na kumakapit sa braso ni Lita. Ngunit ano ang laban ng isang mahinang katawan laban sa lakas ng mga bayarang tauhan? Hinablot nila si Grace mula sa pagkakahawak kay Lita. Ang asul na trench coat ni Grace ay nabaon sa putik habang siya ay kinakaladkad patungo sa sasakyan. Tumingin si Grace kay Lita. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng saklolo. Ngunit si Lita ay nanatiling nakapako sa kaniyang kinatatayuan. Dahil sa kabilang kalsada, nakita ni Lita ang isa pang lalaki na may hawak na litrato ni Jude. Itinaas nito ang kaniyang kamay at dahan-dahang dinala ang kaniyang daliri sa kaniyang leeg. Isang babala na kung gagawa si Lita ng kahit anong hakbang upang iligtas si Grace, ang dugo ni Jude ang magiging pambayad. Ang sasakyan ay mabilis na humarurot paalis. Nagiiwan ng talsik ng maruming tubig sa mukha ni Lita. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng terminal. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila pilit na hinuhugasan ang kanyang pagkakatao, ngunit walang magawa sa duming nakakapit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang boses ay wala nang mailabas na tunog. Isang piping panaghoy sa gitna ng isang mundong bingi sa hapis ng mga sawi. Ang garahe ng mga Alcaraz ay tila isang malaking kabaong nagawa sa semento at bakal. Ang amoy ng langis, gasolina at kalawang ay nanunuot sa bawat sulok. Isang masangsang na halimuyak na tila nagbabadya ng kamatayan. Sa gitna ng malamig na liwanag ng mga fluorescent lamp, ang itim na sasakyan ni Grace ay nakaparada. Nagniningning ang katawan nito, ngunit may madilim na lihim na nakatago sa kailaliman. Siguraduhin mong hindi siya makakarating sa Tagaytay. Ang boses ni Ricardo ay tila isang bulong ng demonyo, malamig at walang pakiramdam. "I want it to look like a tragic accident." Ang ulan, ang madulas na kalsada. Perfect story for the news. Nakatago si Teresita sa likod ng malalaking drum ng krudo. Ang kanyang hininga ay pinipigil niya hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Ang amoy ng krudo ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit ang mas matinding takot ay ang makita ang mekaniko na may hawak na matalas na plais. Dahan-dahang pinuputol ang hose ng preno. Ang bawat pagkiskis ng bakal sa bakal ay tila isang hiyaw ng babala na tanging si Lita lang ang nakakarinig. "Don't worry, sir." Isang tapak lang sa preno. Habang mabilis ang takbo, diretso sila sa bangin. Sagot ng mekaniko. Ang kaniyang mga kamay ay puno ng itim na grasa. Ang parehong dumi na nakita ni Lita sa asul na bestida ni Grace. Sa kaniyang isipan, nakikita ni Lita ang mukha ni Jude. Ang kaniyang kapatid ay bihag pa rin. At bawat maling galaw niya ay maaaring maging mitya ng buhay nito. Ngunit sa harap niya, ang isa pang buhay ay nakatakdang tapusin. Ang hiya at takot ay tila naglalaban sa kaniyang kalooban. Kung mananatili siyang tahimik, mamamatay si Grace. Kung magsasalita siya, mawawala si Jude. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay ng isang mahirap? Ang mamili sa pagitan ng dalawang kamatayan? "Grace, sweetheart, are you ready? The driver will take you to the rest house para makapagpahinga ka." Ang boses ni Ricardo ay muling narinig. Ngayon ay puno na ng mapagkunwaring pag-aalala habang inaalalayan si Grace pababa ng hagdan. Lumabas si Grace mula sa mansyon. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay tila wala ng buhay. Pumasok siya sa loob ng sasakyan, hindi alam
na ang kanyang sinasakyan ay isang mabilis na kabaong na patungo sa kanyang libingan. Ang dagundong ng makina ay yumanig sa sahig ng garahe. Isang tunog na tila nagmamadaling ihatid si Grace sa kanyang huling hantungan. Nang umalis ang sasakyan, naiwan si Lita na nanginginig sa dilim. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom, ang kuko ay bumaon sa kaniyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Hindi niya kayang hayaang mangyari ito. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kaniyang sariling buhay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kaniyang luma at kinakalawang na laundry van na nakaparada sa labas ng gate. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahampas sa kaniyang mukha. Pilit siyang pinipigilan. Pilit niyang pinaandar ang makina. Ang usok nito ay humahalo sa makapal na hamog ng gabi. Patawarin mo ako, Jude. Pero hindi ko kayang manahimik habang may pinapatay sa harap ko. Bulong niya sa hangin. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng panalangin at panunumpa. Ang kalsada patungong Tagaytay ay tila isang dambuhalang ahas na madulas at mapanganib. Sa malayo, nakikita ni Lita ang pulang ilaw ng sasakyan ni Grace na mabilis na lumalayo. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa bawat kurbada ng daan. Ang amoy ng nasusunog na gulong at ang lamig ng gabi ay hindi niya alintana. Biglang, sa isang matarik na bahagi ng kalsada, nakita niyang gumewang ang sasakyan ni Grace. Ang ilaw ng preno ay paulit-ulit na kumukurap, ngunit hindi bumabagal ang takbo nito. Ang sasakyan ay tila isang ligaw na hayop na nawalan ng kontrol. Mabilis na patungo sa gilid ng bangin, kung saan ang dilim ay naghihintay na lumamon. Huwag ngayon, sigaw ni Lita. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang kaniyang pilit na binibilisan ang takbo ng kaniyang lumang van upang harangan ang sasakyan ni Grace bago ito tuluyang mahulog sa kamatayan. Ang kalsada sa gilid ng bangin ng Tagaytay ay tila isang dambuhalang ahas na basa at madulas. Lulunurin ang sinumang magkakamaling humakbang sa kaniyang katawan. Ang amoy ng basang lupa at ang matapang na halimuyak ng mga pine tree ay nahahaluan ng isang masangsang na amoy. Ang amoy ng nasusunog na goma mula sa mga gulong na pilit na kumakapit sa semento. Ang ulan ay humahampas sa windshield ng lumang van ni Teresita. Tila mga kamaong pilit na binabasag ang kaniyang paningin. Grace, tapakan mo ang preno! Please Lord, huwag ngayon! Ang sigaw ni Lita ay tila isang piping panalangin sa gitna ng ugong ng nagngangalit na hangin. Sa kaniyang harapan, ang itim na SUV ni Grace ay wala ng kontrol. Ang mga pulang ilaw nito sa likuran ay kumukurap-kurap, tila mga matang humihingi ng saklolo bago tuluyang lamunin ng kadiliman ng bangin. Nakikita ni Lita ang anino ni Grace sa loob. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na iniikot ang manibela habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang kamatayan. Walang pag-aalinlangan, tinapakan ni Lita ang silinyador ng kanyang lumang laundry van. Ang makina nito ay umuungol na parang isang nasugatang hayop, humihingal sa pag-akyat sa matarik na daan. Ang bawat bahagi ng kanyang van ay nanginginig, tila anumang sandali ay magkakalas-kalas ang mga tornilyo nito. Ngunit sa isip ni Lita, hindi ang kanyang buhay ang mahalaga. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Grace, isang biktima ng kasakiman na katulad niya. Isang matinding pag-uumpog ng bakal sa bakal ang naramdaman ni Lita nang kanyang pilit na ibangga ang kanyang van sa gilid ng sasakyan ni Grace. Ang puwersa ng banggaan ay tila isang dambuhalang kamay na yumugyog sa kaniyang buong pagkatao. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila mga kristal na bumabagsak mula sa langit, nagniningning sa dilim bago maglaho sa putik. Ang kanyang ulo ay humampas sa manibela at ang malapot na init ng dugo ay dahan-dahang gumapang sa kaniyang noo, nanunuot sa kaniyang mga mata. Tumigil ang dalawang sasakyan
Sa mismong dulo ng bangin, ang kalahati ng ban ni Lita ay nakalawit na sa madilim na kailaliman, tila isang munting dumi na anumang sandali ay hihipan ng hangin. Ang amoy ng usok mula sa makina at ang talsik ng ulan ang tanging nanatili sa paligid. Grace! Grace, are you there? Can you hear me? Ang boses ni Lita ay gumaralgal, puno ng hapis at pagod. Pilit niyang ibinukas ang pinto ng kanyang van na nayupi na dahil sa banggaan. Ang kanyang bawat galaw ay may kaakibat na hapdi. Tila may mga kutsilyong nakabaon sa kanyang tadyang. Gumapang siya patungo sa sasakyan ni Grace. Ang kanyang mga kamay na puno ng grasa at dugo ay pilit na binubuksan ang pinto ng SUV. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang amoy ng mamahaling leather na nahahaluan ng amoy ng pulbura mula sa nag-deploy na airbag. Nakita niya si Grace, nanginginig at umiiyak. Ang kanyang mukha ay puno ng galos, ngunit buhay. Hinawakan ni Lita ang mga balikat ni Grace. Hinila ito palabas ng sasakyan patungo sa ligtas na bahagi ng kalsada. "I'm here, Grace. You're safe now. Don't worry, I got you," bulong ni Lita, habang kanyang niyayakap ang nanginginig na dalaga. Ang kanyang mga kamay na marumi ay humahaplos sa sutla na buhok ni Grace, isang tagpo ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng trahedya. "Lita, bakit? Bakit mo ginawa ito? You almost died." Hikbi ni Grace, ang kanyang taglish ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Dahil walang halaga ang buhay kung hahayaan nating manalo ang masama. "Grace," sagot ni Lita, ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Biglang, sa gitna ng kadiliman at malakas na ulan, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa anino ng mga puno. Ang tunog ng isang itim na payong na bumubukas ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng unos. Isang matandang babae, nakatayo ng tuwid, at may awtoridad na tila hindi tinatablan ng lamig ng gabi. Si Doña Remedios, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang nanonood lamang sa opisina. May isang ningning ng pagkilala at respeto ang mababasa sa kaniyang mukha. Teresita Navarro, ang boses ng matanda ay mariin. Tila bawat letra ay may bigat ng ginto. "I have seen everything. Ang kabutihan mo ay hindi lamang isang pagkakataon. Ito ay isang pagpapasya." Lumingon si Lita. Ang kanyang dugo ay pumatak sa basang semento, humahalo sa ulan. "Madam, Jude, please save my brother." "Huwag kang mag-alala, Teresita. Ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap para sa iyo simula sa gabing ito," wika ni Doña Remedios, habang kanyang ibinibigay ang payong sa kanyang abogado upang kanyang mahawakan ang duguang kamay ng babaeng kanyang minsan nang minaliit. Ang loob ng marangyang sasakyan ni Doña Remedios ay tila isang kuta ng init sa gitna ng nagngangalit na gabi. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang bango ng mga tuyong bulaklak ay humahalo sa masangsang na alingaso ng dugo at basang kalsada na dala ni na Teresita at Grace. Sa labas, ang ulan ay tila mga daliring pilit na kumakatok sa bintana. Ngunit sa loob, ang bawat hininga ay puno ng bigat ng mga katotohanang dahan-dahang nabubunyag. "Uminom ka muna, Teresita. Ang panginginig ng iyong katawan ay hindi lamang dahil sa lamig." Ang boses ni Doña Remedios ay malumanay, ngunit may talim na tila isang itak na dumaan sa apoy. Inabot niya ang isang telang linen. Ang puti nito ay agad na nadumihan ng itim na grasa mula sa kamay ni Lita. "Madam, why? Bakit ninyo hinayaang umabot sa ganito?" Ang boses ni Lita ay gumaralgal. Ang kaniyang taglish ay tila mga piraso ng bubog na naglalaban-laban sa kaniyang lalamunan. You knew Ricardo was framing me. Bakit niyo ako hinayaang mapahiya sa harap ng lahat?" Tumingin ang matanda sa bintana. Ang refleksyon ng kanyang mukha ay tila isang baluti na walang butas. Sa mundong ito, Teresita, ang kabutihan ay madalas na ginagamit na maskara ng mga mapanlinlang. "I needed to know if your heart was made of glass
or diamond. Ang salamin ay madaling mabasag sa unang hampas ng pagsubok, ngunit ang brilyante. Lalo lamang itong nagniningning sa ilalim ng matinding presyur. Hinawakan ni Doña Remedios ang kamay ni Lita. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako. I am sorry I had to let you suffer. Pero simula sa sandaling ito, hindi ka na mag-isa. Attorney Tomas has been tracking Ricardo's illegal transactions for months. We just needed a witness that he couldn't buy. At ikaw yun, Lita. But Jude, my brother is in his hands. Hikbi ni Lita, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. He will kill him if I speak up. I don't care about the money or the job. I just want my brother back. Bumukas ang isang maliit na screen sa loob ng sasakyan. Doon, nakita ni Lita ang isang malabo ngunit malinaw na video feed. Si Jude, nakaupo sa isang sofa, kumakain ng mainit na pagkain habang binabantayan ng mga tauhan ni Doña Remedios. Ligtas. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakapiring at ang bodega na kanyang kinalalagyan ay hindi na pag-aari ni Ricardo. Safe na ang kapatid mo, Lita. My men took him an hour ago. Wika ni Attorney Tomas mula sa unahan. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. Ricardo thought he was playing a game of chess, but he didn't realize the board was already moving against him. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Lita. Ang kanyang hiya ay napalitan ng isang nag-aapoy na pananalig. Sa unang pagkakataon, ang amoy ng luma at maruming sabon sa kanyang balat ay tila naging amoy ng tagumpay. Ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang. Tumunog ang cellphone ni Grace na nasa kamay ni Doña Remedios. Isang notification mula sa social media account ng kumpanya ang lumitaw. Ang mukha ni Ricardo ay nagniningning sa screen, may hawak na baso ng champagne at nakangiti ng may kumpiyansa. Announcement: The Alcaraz Villaflor Engagement Gala will proceed tonight at 8:00 ng gabi. A celebration of love, power, and the future of the empire. Nagkatinginan sina Lita at Doña Remedios. Ang lamig ng gabi ay muling bumalik sa loob ng sasakyan. Alam ni Ricardo na wala na si Grace, ngunit itutuloy pa rin niya ang plano. Balak niyang gamitin ang gabi na yon upang formal na agawin ang pamumuno sa kumpanya sa harap ng lahat ng mga investor, kasama man si Grace o hindi. He is forcing the issue. He wants to declare me incompetent and take over tonight. Bulong ni Doña Remedios. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa kaniyang baston. He thinks I am too old to fight back. Tumingin si Lita sa kaniyang sariling mga kamay. Marumi, may sugat at puno ng peklat ng hirap. Then let's give him a surprise he will never forget, Madam. If he wants a show, I will give him the truth. Ang sasakyan ay mabilis na humarurot patungo sa lihim na rest house ng mga Alcaraz. Iniiwan ang kadiliman ng kalsada para sa isang planong binuo sa gitna ng sakit at pag-asa. Ngunit sa isip ni Lita, isang tanong ang nananatili. Handa ba siyang harapin muli ang lalaking sumira sa kanyang dangal sa harap ng mundong minsan nang humamak sa kanya? Ang gusali ng Alcaraz Heights sa Makati ay tila isang dambuhalang kristal na sumasalamin sa malamig na liwanag ng buwan. Ang bawat bintana nito ay tila isang matang nagmamasid, tahimik at mapanghusga. Sa kailaliman ng gabi, ang amoy ng bagong wax na sahig at ang nanunuot na lamig ng centralized air conditioning ay tila isang kabaong nagawa sa semento. Ang katahimikan sa lobby ay bumasag lamang sa marahang tunog ng pag-ikot ng mga security camera na tila mga leeg ng buitreng naghihintay ng biktima. Nakatayo si Terilita sa harap ng dambuhalang pintuang salamin. Nakasuot pa rin siya ng kanyang lumang uniforme ng Top Vu, ang kupas na asul na polo na may mantsa ng Clorox sa manggas. Ito ay bahagi ng kanyang baluti. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Di ba pinalayas ka na ni Sir Ricardo? Ang boses ni Berto, ang gwardyang kinaladkad siya noong isang araw,
ay puno ng panghahamak. Ang kapal din ng mukha mo. Magnanakaw ka na nga. Babalik ka pa? Hindi kumibo si Lita. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang gintong keycard mula sa kanyang bulsa, ang susi na ibinigay ni Doña Remedios. Nang itapat niya ito sa sensor, ang tunog ng pagbukas ng electronic lock ay tila isang hudyat ng kanyang muling pagbangon. Ang pulang ilaw ng security system ay naging berde, isang kulay na tila nagbibigay ng basbas sa kanyang pagpasok. Nalaglag ang panga ni Berto. Ang kaniyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay unti-unting naging maputla gaya ng papel. Paano? Paano ka nagkaroon yan? Tabi Berto, ang utos ni Doña Remedios ay huwag mong haharangan ang daan ko. Kung ayaw mong mawalan ng lisensya bago sumikat ang araw. Ang boses ni Lita ay mahinahon, ngunit may talim ng isang punyal. Ang kaniyang taglish ay tila isang sampal sa gwardyang minsan siyang minaliit. Sumakay si Lita sa elevator, patungo sa ika-50 palapag. Sa loob ng bakal na kahon, ang kaniyang refleksyon sa makintab na dingding ay tila isang estranghero. Ang amoy ng kanyang sariling pawis ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango na naiwan ng mga boss na gumamit nito kanina. Nang bumukas ang pinto, ang opisina ni Ricardo ay bumulaga sa kanya. Isang templo ng kasakiman na puno ng mga lihim. Dahan-dahanan siyang lumapit sa lamesa ni Ricardo. Ang amoy ng whiskey at mamahaling tabako ay nananatili pa rin sa hangin. Tila isang anino ng presensya ng kanyang kaaway. Alam niya kung nasaan ang hinahanap niya. Sa ilalim ng isang nakatagong drawer, nakita niya ang isang maliit na USB drive na kulay pilak. Dito nakatago ang lahat ng mga pekeng dokumento at ang mga transaksyong nagpapatunay na ang perang ninakaw ay hindi kinuha ni Lita, kundi inilipat ni Ricardo sa kaniyang sariling offshore account. Ngunit bago pa niya mahawakan ang drive, ang mabigat na tunog ng pagsara ng pinto sa kanyang likuran ay yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang lamig ng gabi ay tila naging yelo sa kanyang gulugod. I knew you couldn't resist coming back, Lita. Magnanakaw ka talaga, di ba? Nakatayo si Ricardo sa pinto. May hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa ng isang mangangaso na huling-huli ang kanyang biktima. Ang bango ng kanyang tagumpay ay tila isang lason na bumabalot sa silid. You think you're smart? You think that old woman can save you? Lumapit si Ricardo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Tonight, I will not just fire you. I will make sure you disappear, together with all your evidence. Hinawakan ni Ricardo ang leeg ni Lita. Ang higpit ng kanyang kamay ay tila isang bakal na pilit na pinuputol ang daloy ng hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang paghingal, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lita. Ang kanyang kamay na nasa ilalim ng lamesa ay dahan-dahang pinindot ang baton ng intercom na nakakonekta sa buong security system ng gusali. Hindi na ako ang biktima mo, Ricardo, bulong ni Lita habang ang kanyang boses ay naririnig na ngayon ng lahat ng gwardya at ng abogado ni Doña Remedios na nakikinig sa kabilang linya. Ang totoo ay laging lumalabas. Gaano mo man ito ibaon sa ilalim ng iyong mga ginto. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa ibaba ng gusali ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Isang himig ng paparating na katarungan na tila isang panaginip para sa isang babaeng minsan nang itinuring na basura. Ang silid na yon ay naging parang isang bitag na gawa sa bakal at salamin. Ang amoy ng takot ay tila isang malansang singaw na lumalabas mula sa katawan ni Ricardo. Unti-unting nilalamon ang bango ng kanyang mamahaling kolon. Ang higpit ng kanyang kamay sa leeg ni Terilita ay dahan-dahang lumuwag, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa gulat nang marinig ang tunog ng mga sirena sa ibaba. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng puot, ay ngayon ay puno na ng kalituhan at pangamba. Anong ginawa mo, Lita? Do you really think this will end well for you? Ang boses ni Ricardo
ay nanginginig. Ang kanyang Taglish ay tila isang basag na plaka. I can give you everything. Millions, Lita. Higit pa sa kikitain mo sa paglilinis ng banyo sa loob ng 10 buhay. Just turn off that intercom and we can make a deal. Let's be professional. Tumingin si Lita sa kanya. Ang kanyang paningin ay malinaw sa kabila ng hapdi sa kanyang leeg. Ang hiya na kaniyang naramdaman nung unang araw ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang matinding dumi na nakikita niya sa kaluluwa ng lalaking nasa harap niya. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kaniyang sariling mga kamay, ang mga kuko na itim mula sa grasa at ang balat na magaspang mula sa sabon. Tingnan mo ang mga kamay ko, Ricardo. Ang boses ni Lita ay mahinahon. Bawat salita ay may bigat ng kanyang mga sakripisyo. Marumi ang mga ito dahil sa marangal na trabaho. Pero ang mga kamay mo, malinis tingnan. Nagniningning ang ginto. Pero amoy nabubulok na bangkay dahil sa mga taong inapakan mo. Hindi mabibili ng milyones mo ang bawat patak ng luha ni Jude at ang dangal na kinuha mo sa akin. Don't be a martyr, Lita. You're just a nobody. Isang tsimay na pinalad lang. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang pagmumuka ay tila isang maskara ng demonyo na unti-unting nagkakalas-kalas. Ginawa ko lang ang lahat ng ito for the company. Para sa Alcaraz. I am the one who deserves to lead, not that old woman and her weak daughter. Biglang ang boses ni Doña Remedios ay umaling-awngaw sa buong opisina sa pamamagitan ng mga speaker ng security system. Ang boses nito ay tila isang hatol mula sa langit, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kumpanya ay binuo sa pagtitiwala, Ricardo, hindi sa dugo ng mga inosente, wika ng matanda. You are not a leader. You are a parasite. At ang mga parasitiko ay tinatanggal bago nila tuluyang maubos ang buhay ng kumpanya. Namutla si Ricardo. Ang kaniyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang bango ng kapangyarihan na kaniyang nilanghap sa loob ng maraming taon ay naging amoy ng malamig na rehas ng kulungan. Sa kaniyang desperasyon, mabilis siyang lumapit sa kaniyang safe, pilit na kumukuha ng isang bagay, isang itim na baril na nakatago sa ilalim ng mga dokumento ng kaniyang nakaw na yaman. If I'm going down, I'm taking you with me, Lita. Sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinututok ang baril sa dibdib ng babaeng kanyang minaliit. Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na paghinga ni Ricardo at ang tunog ng ulan na humahampas sa makapal na salamin ng bintana. Ngunit si Lita ay hindi gumalaw. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng direkta sa mga mata ng kanyang kaaway. Ang kaniyang katahimikan ay tila isang pader na hindi kayang tumpakin ng anumang bala. Sapagkat sa labas ng pintuan, ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis at ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tila mga bituin na dahan-dahang lumalapit upang tapusin ang mahabang gabi ng kaniyang pagdurusa. Ang dambuhalang bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Makati ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga nakabiting brilyante. Ang bango ng mga sariwang puting bulaklak at ang amoy ng pinakamamahaling wine ay bumabalot sa bawat panauhin na suot ang kanilang mga tahi sa Paris na gown at tuxedo. Ngunit sa likod ng mga ngiting ginto at mga mapanlinlang na tawa, ang bawat isa ay tila may suot na maskarang gawa sa porselana, malamig, matigas, at handang mabasag sa kaunting pagkakamali. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Ricardo. Ang kaniyang tuxedo ay walang kahit isang lukot at ang kaniyang buhok ay maayos na nakagel, nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Hawak niya ang isang baso ng kristal, ang kaniyang mukha ay puno ng kumpiyansa na tila siya na ang hari ng buong mundo. Wala na ang takot sa kanyang mga mata mula sa opisina kanina. Sa kanyang isip, ang kanyang mga koneksyon at pera ay sapat na upang burahin ang anumang dumi ng gabi. Ladies and gentlemen, tonight is not just about business.
It's about the future. Ang pag-iisang dibdib namin ni Grace ay simbolo ng katatagan ng Alcaraz Villaflor Group. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng tamis na tila pulot na may lason. Kahit may mga pilit na sumisira sa aming dangal, mga taong walang utang na loob, mananatili kaming nakatayo. Ngunit ang kanyang huling salita ay tila naputol ng ang dambuhalang pintuan ng ballroom ay bumukas ng marahan. Ang bawat ulo ay lumingon. Ang katahimikan ay unti-unting lumaganap, tila isang malamig na hangin na pumasok sa mainit na silid. Naglakad papasok ang isang babae, hindi siya suot ng sutla o kahit anong hiyas. Suot niya ang kanyang kupas na asul na uniforme ng Tapvu. Ang manggas ay may bakas pa ng dugo at mantsa ng grasa mula sa kalsada ng Tagaytay. Ang kaniyang mga tsinelas ay nagiiwan ng maliliit na bakas ng putik sa malinis at puting carpet. Si Teresita. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng perpektong karangyaan. What is the meaning of this? Security, ilabas niyo ang basurang yan. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay gumaralgal. Ang kanyang taglish ay tila isang depensa na uantunting bumibigay. Lita, ang kapal ng mukha mo. You're a thief and a trespasser. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardya, isang marahang tunog ng baston sa sahig ang nagpatigil sa lahat. Doña Remedios, kasama si Grace na nakabalot ng isang puting shawl, ay lumabas mula sa likod ni Lita. Ang mukha ng matanda ay tila isang langit na nagbabadyang magpakawala ng isang malakas na bagyo. Siya ay hindi basura, Ricardo. Siya ang babaeng nagligtas sa buhay ng anak ko habang ikaw ay abala sa pagbibilang ng mga ninakaw mong piraso ng pilak. Ang boses ni Doña Remedios ay mahinahon ngunit sapat na upang manginig ang mga basong kristal sa lamesa. Lumingon ang matanda sa mga operator ng projector. Ipakita niyo ang tunay na entertainment para sa gabing ito. Ang dambuhalang screen sa likod ni Ricardo ay biglang nagliwanag. Hindi ang mga litrato ng engagement ang lumabas, kundi ang video mula sa opisina. Ang sandaling itinututok ni Ricardo ang baril kay Lita. At ang kaniyang pag-amin na kaniyang pinutol ang preno ng sasakyan ni Grace. Ang bawat salita ng kaniyang pagmumura at pagbabanta ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ng mga elitistang panauhin. Napako si Ricardo sa kaniyang kinatatayuan. Ang baso ng kristal sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang pagbasag nito ay tila ang tunog ng kanyang sariling buhay na nawawasak sa libu-libong piraso. Ang amoy ng natapon na wine ay tila amoy ng kanyang sariling pagkatalo. Tumingin si Lita kay Ricardo mula sa ibaba ng entablado. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na kapayapaan. Ang hiya na minsan ay pumatay sa kanyang dangal ay lumipat na sa lalaking nasa itaas. Sa gitna ng nagniningning na bulwagan, ang babaeng nakasuot ng uniforme ng tagalinis ang tila naging pinakamarangal na tao sa paningin ng lahat. Tapos na ang palabas mo, Ricardo. Bulong ni Lita, sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Ang mga pulis ay pumasok mula sa lahat ng sulok ng ballroom. Ang kanilang mga uniformeng asul ay tila isang pader ng katarungan na dahan-dahang lumalapit sa gitna ng entablado. Ang kislap ng mga posas sa ilalim ng mga chandelier ay tila mga huling brilyante na matatanggap ni Ricardo sa kaniyang buhay. Ang malawak na bulwagan na kanina lamang ay balot ng halimuyak ng kapangyarihan ay tila naging isang malaking kabaong nagawa sa salamin at bakal. Ang bawat mata ng mga panauhin na dati ay puno ng paghanga kay Ricardo ay naging mga matatalim na dulo ng sibat na nakaturo sa kanyang dibdib. Ang bango ng kanyang mamahaling alak ay unti-unting napalitan ng isang masangsang na amoy. Ang amoy ng malamig na pawis ng isang taong huling-huli sa kanyang sariling bitag. This is all a lie. Isang malaking frame-up ito. Ang sigaw ni Ricardo ay pumiyok
Ang kanyang taglish ay tila isang basag na bote na pilit na sumusugat sa katahimikan. That video is edited. Doña Remedios, you can't do this to me. I made this company grow. Ako ang nagligtas sa inyo mula sa pagkalugi. Dahan-dahang humakbang si Doña Remedios patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila bawat segundo ng hatol na bumabagsak sa ulo ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningning na uling, handang tupukin ang anumang dumi na kanyang madaanan. Ang paglago na sinasabi mo, Ricardo, ay galing sa pawis ng mga taong katulad ni Teresita na iyong minaliit. Ang bawat sentimo na iyong ninakaw ay may bakas ng luha ng mga inosente. Ang boses ng matanda ay mahinahon, ngunit bawat salita ay parang hagupit ng latigo sa balat ni Ricardo. Sa kanyang desperasyon, lumingon si Ricardo kay Lita. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng demonyo na unti-unting nagkakalas-kalas. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagitan ng poot at takot. Ikaw, this is your fault, you piece of trash. If you just stayed in your place, this wouldn't happen. Magkano ba ang ibinayad sa iyo ng matandang ito? I can triple it. Just say, the video is fake. Tumingin si Lita sa kanya. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang idinampi sa kanyang asul na uniforme. Ramdam niya ang gasgas ng tela, ang peklat ng hirap, at ang bango ng katotohanan na kailanman ay hindi kayang bilhin ng ginto ni Ricardo. Ang dangal ko ay hindi isang produkto na may price tag, Ricardo. Ang boses ni Lita ay malinaw. Tila isang kampanang tumutunog sa gitna ng kapayapaan. You think poverty is a weakness, but it taught me how to see through people like you. Ang dumi mo, Ricardo. Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto, amoy nabubulok na basura pa rin ang iyong kaluluwa. Lumapit ang mga pulis. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Ricardo ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Sinubukan niyang pumalag, ngunit ang kanyang paa ay sumabit sa laylayan ng kanyang sariling mamahaling carpet. Bumagsak siya nang nakaluhod sa harap ni Lita. Ang kanyang tuxedo na walang lukot ay nadumihan ng talsik ng wine na kanya ring itinapon kanina. Ang mga panauhin ay nagsimulang umurong, tila iniiwasan ng isang nakahahawang sakit. Ang bawat isa sa kanila ay tila nakakita ng isang katotohanang ayaw nilang tanggapin, na sa ilalim ng lahat ng kanilang karangyaan, ang katarungan ay hindi namimili ng suot na uniforme. Hinila ng mga pulis si Ricardo palabas ng bulwagan. Ang kaniyang mga sigaw at pagmumura ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Tila isang masamang panaginip na binubura ng sinag ng araw. Naiwan ang katahimikan sa loob ng ballroom, isang katahimikang hindi na kailanman mababalik sa dati. Tumingin si Doña Remedios kay Lita at sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa Makati, ang matanda ay yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Tonight, Teresita, hindi ka na lamang isang tagalinis. Ikaw ang nagpaalala sa amin kung ano ang tunay na halaga ng pagiging tao. Wika ng matanda, habang iniaabot ang kaniyang kamay upang alalayan si Lita pababa ng entablado. Ang bango ng mga sariwang rosas ay tila muling bumalik sa palid, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong kasamang lason. Ang bawat hakbang ni Lita palabas ng bulwagan ay tila isang paglalakad patungo sa isang bagong umaga, kung saan ang kanyang pangalan ay hindi na muling babanggitin ng may panghahamak. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga dahon ng punong nara sa hardin ng mga alcaraz ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa lupang basupa ng ulan. Ang amoy ng basang damo at ang halimuyak ng namumukadkad na sampagwita ay humahalo sa bango ng bagong timplang kapeng barako. Wala na ang amoy ng matapang na Clorox at asoge na dati ay nakadikit sa balat ni Teresita. Sa unang pagkakataon, ang kaniyang paghinga ay malalim, maluwag, at walang bakas ng kaba. Nakatayo si Lita sa harap ni Doña Remedios, suot ang isang simpleng puting blusa na malinis at maayos. Ang kaniyang mga kamay, bagamat may mga peklat pa rin ng hirap,
ay hindi na nanginginig. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa Nara, inilapag ni Attorney Tomas ang isang puting sobre at isang dokumentong may kalakip na malaking halaga. Terilita, this is for you and Jude. It's a reward for your bravery and a compensation for everything Ricardo did to your reputation. Wika ni Attorney. Thomas, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. You can buy a house or even start your own business. You don't have to work as a cleaner ever again. Tiningnan ni Lita ang tseke, ngunit hindi niya ito hinawakan. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa labas ng bintana, kung saan nakita niya si Jude na naglalakad sa hardin kasama si Grace. Ang kanyang kapatid ay tumatawa, ang kanyang muka ay wala na ang anino ng takot. Si Grace naman, bagamat may mga galos pa sa muka, ay tila isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka pagkatapos ng isang malakas na unos. Madam, Attorney, thank you. Pero hindi ko po ito matatanggap. Ang boses ni Lita ay mahinahon ngunit matatag, tila isang batong hindi matitinag ng agos ng ilog. Ang dangal ko po ay naibalik na ninyo. Sapat na po yon para sa akin. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging naririnig na lamang ay ang huni ng mga ibon at ang marahang pagaspas ng hangin sa mga kurtina. Nagulat si Doña Remedios. Ang kaniyang mga mata ay nanliit sa pagtataka. Bakit Terilita? Many people would kill for this amount. Why refuse it now? Dahil kung tatanggapin ko po ito ng ganoon lang, para ko na ring sinabi na ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko ay may katapat na presyo. Paliwanag ni Lita. Ang kanyang Taglish ay tila isang tula ng karunungan. I want to earn my place, madam. If you really want to help me, give me a job in your foundation. I want to help children like Jude and women who are being bullied just because they are poor. I want to be their voice. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Remedios. Ito ay hindi na ang nangiti ng isang mapanghusgang donya, kundi ang nangiti ng isang lola na nakakita ng isang hiyas sa gitna ng tumpok ng basura. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na kahon na balot ng pilus. Kung ganoon, hindi mo rin matatanggihan ang huling regalo ko sa'yo. Wika ng matanda, habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay ang lumang plastik na mangkok na ginamit ni Lita noong gabing ibinigay niya ang kanyang lugaw sa matanda. Ngunit ngayon, ang plastik ay nababalutan na ng manipis na layer ng ginto. Ito ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, isang simbolo ng kabutihang loob na dumaan sa apoy ng pagsubok. Itong mangkok na ito ang nagpapaalala sa akin na ang pinakamayaman sa mundong ito ay hindi ang may pinakamaraming ginto, kundi ang may kakayahang magbigay kahit wala na siyang natitira. Bulong ni Doña Remedios habang kaniyang inilalagay ang mangkok sa mga kamay ni Lita. Naramdaman ni Lita ang bigat ng ginto sa kaniyang palad, ngunit mas mabigat ang damdamin ng pasasalamat na namuo sa kaniyang dibdib. Ang hiya ay tuluyan ng pinalitan ng isang matinding dangal. Sa labas, lumapit si Jude at Grace sa kanila. Ang kanilang mga ngiti ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ang amoy ng luma at maruming sabon ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lamang ay ang bango ng pag-asa at ang tamis ng katarungang ipinaglaban sa gitna ng dilim. Si Terilita Navarro, ang dating tagalinis na minaliit ng lahat, ay nakatayo ngayon nang may mataas na noo. Isang brilyanteng hindi kailanman mababasag ng kahit anong bagyo. Lumipas ang mga taon na tila mga alon sa dalampasigan, marahang hinuhugasan ang mga bakas ng sakit at iniiwan ang mga batong kuminis dahil sa pagsubok. Ang amoy ng Clorox at matapang na sabon ay isa na lamang malabong panaginip sa alaala ni Terilita. Ngayon, ang kaniyang paligid ay balot ng bango ng bagong luto na kanin, ang angang ng sariwang luya, at ang tamis ng tawa ng mga batang kaniyang pinapakain sa Lita's Haven, isang munting silungan para sa mga kapuspalad na itinayo sa ilalim ng Alcaraz Foundation.
Sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa New Bilibid Prison, ang amoy ng luma at amag na semento ang tanging kasama ni Ricardo. Wala na ang kaniyang mga dekalidad na tuxedo. Ang suot niya ngayon ay ang kupas na kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay nagniningning sa mga gintong singsing, ay puno na ngayon ng mga kalyo mula sa paggawa ng mga crafts sa loob ng kulungan upang may maipambili ng dagdag na rasyon. May bisita ka, Villaflor. Ang boses ng gwardya ay walang galang, tila isang utos sa isang asong ligaw. Naglakad si Ricardo patungo sa rehas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Lita. Hindi siya suot ng mamahaling alahas, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bahid ng puot na kanyang inaasahan. Anong ginagawa mo rito? To laugh at me? To see how miserable I am? Ang boses ni Ricardo ay paos. Ang kanyang Taglish ay tila isang huling hininga ng kanyang dating kayabangan. I lost everything, Lita. My money, my name, everything is gone. Hindi ako naparito para pagtawanan ka, Ricardo. Ang boses ni Lita ay mahinahon, tila isang malalim na ilog na hindi na natitinag ng anumang bagyo. Naparito ako para ibigay ito. Alam kong hindi sapat ang pagkain dito. Inabot ni Lita ang isang mainit na mangkok ng lugaw sa pamamagitan ng maliit na butas sa rehas. Ang usok nito ay nagdala ng amoy ng luya at tinitimplang pagmamahal. Napatitig si Ricardo sa mangkok. Ang marahang pagtama ng plastik na kutsara sa gilid ng lalagyan ay tila isang tunog ng katarungang hindi niya kailanman inasahan. You're giving me this? After what I did? Bulong ni Ricardo, ang kaniyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Isang luhang hindi galing sa pagsisisi, kundi sa matinding hiya na sa wakas ay tumama sa kaniyang matigas na puso. Ang gutom ay walang pinipiling tao, Ricardo, at ang kabutihan ay hindi dapat naghahanap ng karapat-dapat. Sagot ni Lita, bago siya dahan-dahang tumalikod. Ang tunog ng kaniyang mga sapatos sa semento ay tila isang huling hudyat ng kaniyang ganap na paglaya mula sa nakaraan. Sa labas ng bilangguan, naghihintay si Jude at Grace. Ang dalawa ay magkahawak kamay. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Si Grace ay isa na ngayong ganap na tagapamahala ng kumpanya. Dala ang puso na natutunan niya kay Lita. Si Jude naman ay nakapagtapos na ng pag-aaral, handang harapin ang mundo ng may dangal. Sumakay si Lita sa kaniyang simpleng sasakyan. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mga pader ng kulungan at pagkatapos ay tumingin sa malawak na langit. Ang hanging dumaan sa kanyang bintana ay tila isang haplos ng langit, nagdadala ng balitang ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi sa pagpapalago ng mabuti sa puso ng mga biktima. Sa gitna ng kalsada, nakita ni Lita ang isang batang pulubi na nakaupo sa viahe. Pinahinto niya ang sasakyan at bumaba. Lumapit siya sa bata, dala ang isa pang mangkok ng mainit na lugaw. Ang bata ay tumingin sa kanya nang may gulat at pasasalamat. Kain ka, anak. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin, bulong ni Lita, ang parehong mga salitang kaniyang sinabi sa gitna ng ulan noon. Ngunit ngayon, ang kaniyang mga salita ay hindi na dala ng kawalan, kundi ng kasaganaan. Isang kasaganaang hindi nanggagaling sa pitaka, kundi sa isang kaluluwang nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng mga pagsubok. Ang brilyante ay hindi na lamang nagniningning. Ito ay nagbibigay na rin ng liwanag sa iba.